Mga kapuso, hindi lamang sa mga opisina ng gobyerno mabagal ang usad ng mga pila. Pati ba naman sa pabahay, may inaabot ng 2 taon bago payagang makalipat sa kalip na 2 linggo lamang. Sa pagpapatuloy ng ating serya kontra red tape, backlog ng National Housing Authority naman ang ating bubusisiin. Dahil kung taga NHA ka, nagsisilpi ka dapat. Bawal ang red tape. Tutukan ang special report ni Mark Salazar. Sabi nga ng isang sikat na kataga, there's no place like home. Pero masasabi pa ba nating tama ito? Kung hindi naman lahat ng tao ay may mga bubong sa ibabaw ng kanilang ulo. Opo, pangahirap na hirap kami. Karoon pa kayo ng sariling bahay. Pinangarap mo. Oo naman po. Bakit naman po? Lahat naman po sino pinangarap ko karoon bahay. Ayon sa UN Habitat Philippines Country Report noong 2023, tinatayang halos 4 na milyong Pilipino ang kabilang sa ISF o Informal Settler Families sa NCR o National Capital Region pa lamang. Ito yung mga pamilyang walang permanenteng tirahan. Sa madaling salita, nakikitira lang o yung nasa ikangay barong-barong. Ang nakaatang para solusyonan yan ang ilang ahensya ng gobyerno gaya ng NHA o National Housing Authority na layong lumikha ng abot-kaya, disente at sapat na bilang ng pabahay, lalo na para sa ating mahihirap na kababayan. Isa sa milyon-milyong Pilipinong hangad na magkabahay, natagpuan namin sa lungsod ng Parañaque, si Rosalie, nakabilang din sa itinuturing na ISF. 20 to 18, nasunugan po kami. Tapos doon na po kami ipinasok, in-apply po ng NHA ng barangay namin. Fast forward to 2023, abot kamay na ang pangarap ni Rosalie. Nang gawaran ng National Housing Authority o NHA ang kanyang pamilya ng unit sa proyekto nitong pabahay sa Naik, Cavite. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa nga ang nagpasinaya nito. Dito po mismo ginanap, yan po yung ibinigay ko sa amin. Para maisapinal at legal na ma-turn over sa kanila ang kanilang forever home, kinakailangan lang daw maghintay ng nasa 2 linggo at magpasa ng mga kaukulang papeles, bagay na nakumpleto naman daw ni Rosalie. Habang naghihintay, nakailang beses din nilang nabisita at nalinis ang kanilang magiging bagong bahay. Pero inabot na ng 2 taon, hindi pa rin na ito-turn over sa kanilang bahay. At laking gulat ni Rosalie dahil noong Setyembre ng nakaraang taon. Lahat po dyan ay mga nakatira na po. Nagpunta kami sa pabahay sa Naik. At hindi lang pala si Rosalie ang may ganitong problema. Ang iba sa kanila hindi na natirhan o nasilayan man lang ang kanilang mga bahay. Si May, nagkaproblema ng mabiyuda. Kailan po namatay ang mister niyo? September po, 2025. Sa kanya kasi nakapangalan lahat dito sa sir eh. May po. Dahil? Sa akin lahat. Dahil sa asawang pumanaw na kapangalan ang inaward na bahay. Papunta ako ng NHA para magpanibagong requirements. Hindi po ako nakapunta. Hanggang ngayon po, hindi ko pa po alam kung paano ang proseso. Ang ganitong gawi, red tape na, red flag pa. Makatarungan pa ba ang ganitong kahaba at kakomplikadong proseso? Ayon sa listahan ng ARTA o yung Anti-Red Tape Authority, lumalabas na ang NHA o National Housing Authority ay isa sa pinaka-complained o nirereklamong GOCC o Government-Owned and Controlled Corporation. Maraming reklamo ay yung napakarami daw na dokumentong kailangang isubmit at ang super complicated na proseso. Kaya tuloy ang tanong ng marami, ang dream house ba namin mananatili na lamang na pangarap? Hiningi namin ang panig ng punong tanggapan ng NHA. Ine-refer nila kami sa tanggapan nila sa Region 4A. Ano yung reaction nyo? Kasi nasama rin kayo doon sa ARTA. Most complained against na GOCC. Nagbawas na kami. Isang ID na lang. Hihingi na.
para ma-award sa kanila. Then we are trying our best naman na mapabilis pa yung system namin. Problema pa ang backlog sa pabahay. Sa huling bilang, nasa 6.5 million units ang kailangang habulin na maipatayo. Ayon sa isang opisyal ng DSUD o Department of Human Settlement and Urban Development, baka raw umabot pa yan ng 10 million mark bago matapos itong administrasyong ito. Hindi makahabol ang housing sector kasi nga medyo malaki ang budget na kinakailangan. Magkano? Para mahabol na at kailan natin ma-stop yung gap. We need trillions of pesos. Kung binigay na lang sa amin yung sa flood control, baka natapos pa namin yung backlog namin. Yeah. Kaugnay sa kaso ni Rosalie, Eventually, na-award sa iba na taga Maynila naman. We give them the timetable. But apparently, 2 years after, hindi nakapaglipat si Parañaque. So, nakatiwangwang pa rin yung mga units. Nakipag-communicate kami sa mga, again, sa mga LGUs, hindi pa rin sila tumupad doon sa timetable. So, ang nangyari, kung sino yung mga cities na talagang immediate din yung kailangan nila at sila yung nakipag-usap with the receiving LGU, sa kanila namin inallocate. paliwanag ng Parañaque LGU. Nagkaroon po kasi ng moratorium ang Cavite na hindi tatanggap muna ng mga relocatees. Naging kami na clarification dyan during sa isang meeting namin na dito sa NHA Pasay, Parañaque, na bakit gano'n na merong bagong mga beneficiary doon, samantalang meron pong kasing hawak na certificate of flood assignment yung mga beneficiary na yan. Kinumpirma ng NAIC LGU na nagsuspindi sila sa pagtanggap ng mga relocatee dahil kulang nila ang mga community facility sa mga pabahay ng NHA. Kaugnay naman sa mga taga Maynila na nakalipat, nauna na raw itong naproseso bago sila naghigpit sa pag-relocate. Ba't parang may mali? May mali in the policy, don't you think? All I can say is, dapat talaga pag meron tayong mga resettlement projects, hindi lang housing ang may budget. Pag nagpaplano ang NHA, kasama ang community facilities sa binibigyan namin ng lot allocation. Pero yun nga, ang nabibigay lang sa amin na budget is the housing and land development component. Total ay narito na lang din kami sa NAIC. Pinuntahan na namin ang sanay bahay ni Rosalie. Nakilala ko rin ang pamilyang nakatira roon ngayon, pero hindi na nagpaunlak ng panayam. Naiiyak ka? Siyempre, sir, bahay mo eh. Tapos di ba iba nakatira. Lahat naman po sino pinangarap ko sa bahay. Naibigay lang sa amin ito. Masaya na kami. Hanggang ngayon po, hindi ko pa po alam kung paano ang proseso. Naway dumating na ang panahon na ang mga tumatangis para maibigay ang nararapat na bahay, tatahan na sa sarili nilang tahanan. Hindi ba't ang pagubili ng saligang batas sa Estado ay magkaroon ito ng programang pabahay na disente at abot kaya ng mga nangangailangan? At sa mahabang panahon nakita nating meron nga, pero kakaunti. At ang kaunting ito ay halos imposible namang makamit. Kaya ang mga milyon-milyong pamilyang Pilipinong walang bahay, tuloy lang ang pangarap at itutuloy daw nila ang pakikipaglaban para sa pangarap na ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.